mga kababayan, hindi ko ho talaga pinapalampas yung mga pagkakataon na na itong si Rodante Marcoleta ay napapahiya. Hindi ko ho talaga pinapalampas. Oo, hindi ko ho talaga pinapalampas yan, mga kababayan. Bakit? Kasi nakakatawa siya panoorin pag napapahiya. Parang nakakatuwa. Oo, nakakatuwang panoorin kapag si Rodante Marcoleta napapahiya. Lalo na yung mukha niya, yung ano, yung mukhang marami nang ang kulubot, eh, nadadagdagan pa lalo. Oo, di ba? Lalong ano eh, lalong nadadagdagan yung kulubot niya sa mukha, guys. Oo. Tulad ng nangyari ngayon. Oo, napahiya na naman si Rodante Marcoleta. Mm. At ang pumahiya na naman sa kanya, walang iba kundi si Ping Lacson, mga kababayan. Si Ping Lacson. Tapos mabubisit na naman si Senator Ping. Sasabihin na naman niya, pinag-iinitan siya ni Marcoleta, eh pareho lang naman sila. Okay, game. Puntahan ngayon natin yung nangyari. Ito kasi nangyari, mga kababayan. Ito kasi nangyari, mga kababayan, kanina. Isa kasi sa mga ano, yung kanina sa confirmation hearing ng Commission on Appointments. Isa ho sa mga i-appoint ay asawa ng great-grandson ni Tomas Cloma. Oo. Eh, alam naman natin, si Tomas Cloma, galit na galit dyan si Rodante Marcoleta. Oo, galit na galit siya dyan. Kasi, syempre, si Tomas Cloma, kiniklaim niya na siya daw ang nakadiscover at nag-occupy ng Kalayaan Island Group. Mm-mm. So, dahil ayaw ng China yon, ayaw din ni Marcoleta. Ganun naman kasimple yun. Ganun naman kasimple yun. Dahil ayaw ng China na marinig ng buong mundo at paniwalaan ng mga Pilipino na sa atin ang Kalayaan Island Group, o di ayaw na rin ni Rodante Marcoleta. Siyempre, pag ikaw, pinapakain ka ng China. Pag nagpapakain sa'yo, eh, di ba, ganun. Di ba? Pero hindi ko sinasabi na pinapakain si Rodante Marcoleta ng China. It's a metaphor. Ano lang yan? It's a metaphor lang, guys. Kunyari lang yan, kunyari lang. Pero halimbawa, di ba? You don't bite the hand that feeds you. You don't bite the hand that feeds you. So, yun ang nangyari. Ano sabi ni Raf Montiflor, nakakapagod maging DDS coach. Di ba? Pag DDS ka, lagi kang mali. Sino di mapapagod doon, di ba? Pag DDS ka, lagi kang mali. Di ba, ang pinaglalaban mo, mali. Ang prinsipyo mo, hindi pang Pilipinas, di ba? Tapos ang pinaglalaban mo lang si Rodrigo Duterte tsaka si Sara Duterte. Di ba, walang Ito, dinagdagan pa ni Ralph Montiflor. DDS ako noon eh. Di ba? Magkasawa ka rin. Ay, nako. Welcome, Ralph Montiflor, to the world of reality. Congratulations. Ayan. Anyway. So, ayun na nga. Sana marami pa yung mga katulad ni Ralph Montiflor. Dumami pa sana kayo. So, ayun na nga. Ang ginawa ni Rodante Marcoleta, mga kababayan. Ay, pinahirapan niya yung asawa ng apo ni Tomas Cloma. Take note ha, hindi si Tomas Cloma yun. Asawa yun ng kaapo-apuhan pa. Oo, makakaapo pa sa tuhod yun eh. O pa sa talampakan yun. Malayo na. Malayo na. So, yun yung pinagtripan ni Rodante Marcoleta. Oo. Grabe, panoorin natin. Ito yung video, guys. Wait lang. Ito na. Sana maayos yung audio. To the gentleman seated in front, but Colonel Jacqueline Cloma. Yes, Brigadier General. You're now excused. Ma'am, please take the seat. Good morning, ma'am. I guess Corpus is your maiden name. So is your husband a direct descendant of Tomas Cloma? My husband, sir, happens to be a great-grandson. Great-grandson. Yes, sir, but that his mother is cousin of Tomas Cloma, sir. Mas malayo pa. My regards and mas malayo pa. Yung nanay ng nanay ni Tomas Cloma, yung nanay ng nanay ay pinsan ni Tomas Cloma. Mas malayo pa. Hindi pa direct.
Oo, hindi pa direct descendant. Malayo pa, pinsan eh. Oo. Pinsan, nanay, si Tomas Cloma, tsaka yung lola nitong lalaki, pinsan. Magpinsan. Malayo pa. Mas malayo. Oo. Kawawa naman si ate. Dahil lang sa apelyido, guys. Dahil lang sa apelyido. At dahil lang na-relate kay Tomas Cloma, pinagtripan ni Rodante Marcoleta. My goodness. Malala to, malala to si Rodante Marcoleta. We'd like to thank him for discovering and occupying Yes, and sir. owning and donating to the Philippine government the Kalayaan Island Group. Yes, sir. That's all, Mr. Chairman. Thank you, sir. Mr. Chair, Thank you, Yan na, Honorable, yan na, yan na, yan na. Honorable, Marcoleta. anong pangalan niya? Ayan na. Anong, Colonel Cloma. Colonel Cloma, so you are married to the descendant of Mr. Thomas Cloma? Not even direct. It's not even a direct descendant. Senator Lacson made reference to his being the one who discovered the what? Kalayaan Island Group Kalayaan or his Island press Group. release? Was that supported by reliable accounts, Colonel? Sir, before I will speak, sir, I'd just like to make a disclaimer that my statement will not reflect of my organization. So this will be my personal account, sir, and based on the stories I had from my husband, and I did a little research about it, sir. So I'm not referring, Colonel, to the stories. I'm talking about Di ba? historical accounts if they What an ass! What an asshole! Seriously. Alam nyo, kagabi, may kwento ko lang, no? Para lang makarelate kayo sa gusto sasabihin ko ngayon. Kagabi kasi, yung misis ko, meron siyang gustong panooring movie. Ang title, Skins. It's a Spanish movie, art film. Spanish art film, yung Skins. Pinanood niya, hindi ko pinanood. Siya lang nanood. Tapos, meron doong character. It's a weird movie. It's a very weird movie kaya hindi ko siya pinanood. Pero pinanood niya. Meron doon isang character. Ang character ng tao, yung kanyang bibig, yung bibig niya ay nasa lugar kung saan dumudumi. Tapos, yung kanyang butas ng pangdumi, yun yung nasa bibig. Yun nandito sa mukha niya. Oo. I-research na lang gusto nyo makita. Ayoko i-describe eh. Lalo na baka may mga kumakain. Paumanhin na lang sa mga kumakain. So, if you can imagine it, ganun yung itsura. Yung bibig niya, at saka yung bibig niya ay nandoon sa lugar ng katawan ng tao kung saan nandoon dapat yung kung saan dumudumi. Oo. Tapos, yung butas na pangdumi, yun yung nasa mukha niya. So, nandito. Yung butas na pangdumi. Oo. Pag kumakain siya, kumukuha siya ng tubo, yun ang pinapasok niya sa kung nasaan. Yun, ganun. Hindi yung human centipede. Iba yung human centipede. No. It's a different movie. Skins ang title. Skins. So, pag kumakain siya, kumukuha siya ng tubo, tapos yung tubo, pinapasok niya doon, tapos binubuhos niya yung pagkain. Kasi nga, nandun yung bibig niya kung nasaan yung... Tapos pag dumudumi siya sa bibig. Dito. Mga ganun siya. So, ganun ko na-i-imagine ngayon si Marcoleta. Lahat na lumalabas sa bibig niya, puro ganun, puro dumi. Sabi ko sa inyo mga kababayan eh, i-google nyo na lang, Skins ang title, tapos tingnan nyo yung character doon na sinasabi ko. Sorry sa paumanhin sa mga kumakain. Ganun siya. Yung lahat ng lumalabas ngayon sa bibig ni Marcoleta, dumi. At ito yung patunay mga kababayan na kahit kano kakagaling kapag ikaw naging Duterte supporter, nabobobo ka. Nagiging inutil ka. Bakit? Kasi mga kababayan, hindi naman bobo to si Marcoleta eh. Hindi bobo yan si Marcoleta. Alam niya yung sinasabi niya. Alam niya yan.
Hindi yan bobo, alam niya yan. Kaya nga niya tinanong, kaya nga niya sinabi, ayoko marinig yung kwento mo. Ang gusto ko marinig kung alam mo yung historical account. Alam niya eh. Pero dahil may tinutulak siya na kwento, may tinutulak siya na agenda, dumi ang lumalabas sa bibig niya. Kaya mga kababayan, pare-pareho silang lahat eh. Mapa-abogado, mapa-doktor, mapa-teacher, kahit ikaw pa ang pinaka-edukadong tao. May PH, may-ari ng survey firm. Ganon. Kahit matalino ang tao, basta naging Duterte ka, sumuporta ka sa mga Duterte, nawawalan ka ng moral, nagiging dumi ang lumalabas sa bibig mo. Nagiging basura ang ugali mo, nagiging, ewan ko ba? Hindi ko naiintindihan kung bakit. Alam niyo, hindi ko makita yung correlation kung bakit ganun. Kung bakit nagiging basura ang ugali ng pagkatao na kapag Duterte supporter. Hindi ko talaga naiintindihan. Siguro dahil nasanay nila sa kasinungalingan. It doesn't matter if you are a lay person, kung ikaw ay professional, kung ikaw ay religious, it does not matter. Basta pag naging Duterte supporter ka, nagiging sinungaling ka, nagiging walang hiya, nagiging walang moral, ewan ko, lahat na. Kaya nga lagi kong sinasabi, maski noon pa, kapag ikaw naging Duterte supporter, 3 bagay ang nawawala sa'yo. Logic, morals, at saka ano ba ba isa? 3 yun eh. Nawawalan ka ng moral, nawawalan ka ng logic, at nawawalan ka ng common sense. Nawawalan ka ng common sense. No joke. No joke. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam. Natatransfer ba yung espiritu ni Digong? Natatransfer ba yung espiritu ni Sarah? Hindi ko alam kung bakit talaga. Pero nagiging ganun ka talaga. Promise. Oo. Hindi ko naiintindihan. Tuloy natin. The great ancestor of your husband was the one who discovered the Kalayaan Island Group. Is this supported by historical facts? I have seen and read some references about it, sir. Did you know, Madam, that, Colonel, that when Mr. Thomas Cloma made a freedom declaration in 1956, several countries objected because, well, several countries like United Kingdom, the United States of America, China did also, Japan, Australia, and the Philippines. Did you know that? Based on my reading, sir, I only read countries like Vietnam, China, and France. Yes. Did you know that these countries objected to his declaration? Actually, kasi nungalingan yung sinabi niya ni Marcoleta. Hindi kasama ang Pilipinas na nag-object. Hindi kasama ang Pilipinas na nag-object. Ang nag-object, ang ginawa ng Pilipinas ay wala. Yan ang ginawa ng Pilipinas. Wala siyang ginawa.